Okay, bro. Sige, ikaw muna. Baka meron kang gustong i-comment, i-share, anything you'd like to share, no? Share ko lang kuya yung, di ba nag-chat ka kagabi Mm, or kanina ba yon na about yung Ask si Lord kuya? Kasi kagabi. ito yung parang ano yung crucial time. Yes, yes. Tapos nasabay pa yung pag-attack ng Iran. Iran Mm, sa time ng Yom Teruah. mm. On the eve, no? On the eve of Yom Teruah. Oh. Mm. Kaya ang kanina kuya sa dream kuya, ano kausap mo kami nila, lahat kami, sama si Joey. Ang sabi mo sa dream kuya, you saw yung vision kuya na yung tikya. Ano ba yung tikya kuya sabi? Tikya. Ano na siya, nirelease na siya sa hill. Tikya. Shofar. Oh. One of the long, deep calls sounded on the shofar as prescribed in the Jewish ritual for Rosh Hashanah and Yom Kippur. Pero kuya, ang sinunod mo kuya, na sabi mo sa vision, sa dream ko to pero ikaw yung nagkikwento na sa vision mo kuya, na, na nirelease na yung tikya. Tapos kuya, ano, you saw an army kuya, para magde-descend na sila sa hill. Tapos binasa mo yung sa Joel 3:9. Okay, ito, Joel 3:9. Proclaim this among the nations. Prepare for war, rouse the warriors. Let all the fighting men draw near and attack. Tingnan natin si King James. Ha? Proclaim ye this among the Gentiles. Okay. Prepare war, wake up the mighty men. Let all the men of war draw near. Let them come up. Kasi yan yung nasa Ezekiel 37, no? Ah, anong tawag dito? Yung Valley of Dry Bones. Yung winake up, wake up the mighty men, ito, no? Yung winake up sila, naging mighty, ano sila, army. Sige, punta natin, ha? Ezekiel, saan si Ezekiel? 37, the Valley of Dry Bones, di ba? Yan. So, nung winake up sila, naging ano sila, ito, naging, so, okay, ito yung four winds, no? Yung sinabi sa atin, will come on Yom Teruah. Hallelujah, no? For no word of God will ever fail. So verse 9, then said he unto me, prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, thus saith the Lord, come from the four winds, O breath, and breathe upon this land, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great army. So kaya yung nakita natin dito, proclaim ye among the Gentiles, prepare war, wake up the mighty men. So as if the valley of dry bones, they're kumbaga, waking up right now, no? Let all the men of war draw near. Okay, let them come up. So parang let them come up, parang rapture, no? Go ahead, bro. Sige.
And then, sabi mo kuya naman, yung, syempre, di ba nangyayari na po yung, especially yung kagabi na, yung shinare mo kuya about mga ballistic missiles kuya. Tapos kanina, nag-post ka, yung sa church nga natin dito, wala pa silang mga Hindi sila update. nagpo-post. Wala kuya. Hanggang yung kanina nga sino ba si Imson kuya? Si John, isa sa, Nag-post siya ng mga Behold oh, Israel tapos biglang yung prayer for breakthrough. Parang mm, serious na yung nangyayari sa Israel. mm, Tapos yung heart nila parang hindi talaga nila mabitaw-bitawan dito sa parang hanggang dito na lang sa earth na anytime in a twinkling of an eye. Kasi ko yan, nakalatag na siya eh. Nilatag na sa atin eh. Tapos, balik ako dun sa dream na sa vision mo kuya. Binasa mo yung Luke 7:38 kuya. balikan ko yung twinkling of an eye. Mamaya. Yara baba. Okay. Luke 7:38, and stood at his feet. Okay. Tingnan natin sino to. Sino to? Wisdom. Andrea. Okay, si Lord. Si Lord to, no? Yara mababa. Alabaster jar. Okay, si Mary, no? Dala-dala niya yung alabaster jar, no? To anoint the Lord. Okay, verse 38, and stood at his feet behind him weeping. So si Mary to, no? Yung woman with the alabaster jar. And began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. Fragrant oil. Okay. Go ahead, bro. Ayun yung isa sa mga sinabi mo kuya na parang yung posture natin or yung sa church kuya, parang ganito na din kuya eh. Yung maging worthy tayo kahit sa paanan man. Sa paanan yung kahit yung mga pinakamamahal na pabango dyan, bitawan mo na, surrender mo na kay Lord. So, yung redemption, maging worthy tayo, kuya. Yun lang naman. Yung posture natin dapat pareho na dito sa woman with the alabaster jar, no? Yes, I believe ko meron din sinabi diyan si Lord kuya, no? Yung sa baba niya na pumunta ako, hindi malaki nag-offer sa akin. Okay. Ito yun, no? Yung hindi inofferan siya ng water, no? Kasi normally, if you have a guest, so yung context niyan, if you have a guest, yung guest mo, inaano mo siya, no? You're showing, yung tawag mo. Asikaso. Yung, ano yun, bro? Inaasikaso. Oo. So, merong terms sa English, no? So, inaasikaso mo siya. Team. Tapos, hospitable, parang gano'n, no? May hospitality. So, no, yung tradition at that time, kasi wala namang sasakyan before, so they walk, no? Oo. So, they just walk, so but dusty yung mga paa nila. And then, yun yung ginagawa mo, no? To give comfort, no? Relief. So, sa mga servants, pinapahugasan yung paa. So, ito yung sinabi niya, no? And he turned to the woman and said unto Simon, see thou this woman, I entered into your house. Simon the tax collector to, no? Thou gavest me no water for my feet, but she had washed my feet with tears and wiped them with the hairs of her head. No?
Yan. Tapos sabi niya dito, you gave me no kiss, but this woman, since the time I came in here, not cease to kiss my feet, no? My head with oil, thou did not anoint, but this woman had anointed my feet with ointment. Wherefore I say unto you, ito yung sinabi ko sa iyo, di ba? Na si Lord is a faithful, no? Kasi sinabi niya to, I say unto you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much, but to whom little is forgiven, the same love little, no? Okay. And he said unto her, your sins are forgiven, no? Okay. Meron pa sinabi si Lord dito, wala sa Luke. Ang sabi niya, whenever this gospel is being preached, whatever this woman did, kumaga, will be preached as well. No? Parang yun yung sinabi niya. No? Kaya nga nung nag-reveal si Lord sa atin, na-realize ko, He is a faithful God kasi even yung alabaster jar, ni-reveal niya sa atin. Kumaga, He is preaching the gospel to us and He is being faithful to His own words. No? Yeah, go ahead, bro. Yung dinagdag mo, kuya, yung para bang yung sa panahon natin kayo, kuya, na nandito pa tayo sa mundo. Kasama yung sa mga kagroup natin sa church, mga kakilala. Yung parang maunawaan na natin na pinapakita na ni Lord, yung parang sa mata natin, kuya, nakikita na natin yung mga pangyayari. Mm-mm. Yung blessed hope na yung talagang ano, kuya, yung parang nanaisin mo yung mapasama ka kay Lord Mm. na maging worthy ka Mm. Kaya yung sabi yung pinost nyo na ano about sa Luke 21:36, kuya. So we will have this discernment, kuya, na maka-escape tayo sa mga may mangyayari na Mm. I'm sure yung Israel, kuya, baka hindi na matagal yung 3 araw. Yun nga. Yun yung They sabi ko will kay Norman. retaliate. Mm-mm. Mm. Tapos remember yung rapture, di ba? Yung meaning niya, no? Kumaga, to be taken by force, parang si Lot, no? And his family, to be caught up, no? Pero normally, it's by force eh. Ibig sabihin, parang sa ayaw at sa gusto mo, no? So parang yun yun. Tapos may isa pa palang kaduktong na meaning yun, no? Parang kumaga, yes, to be taken by force or to be caught up, but yung duktong niya, in the nick of time. So kumaga, in the nick of time, yung tipong, ito na, kumaga, ito na yung, kumaga, the wrath or yung Jacob's trouble is about to come. Bubuhos na yung wrath, kumaga mag-start, kumaga, in the nick of time. When this wrath, no, this tribulation is about to be poured out, in the nick of time, the church is going to be raptured. Kaya yung nangyayari sa Israel, di ba? Parang you can sense it, you can smell it in the midst, no? In the atmosphere, no? Environment na na-feel mo na something is going to happen. Why? Kasi lahat merong yung appointed time napansin mo no? Kung di ako nagkakamali, yung di ba October 5 to 2023 sinabi sa atin, the betrothal period will come to an end. 2 days after yung Hamas attack. So hindi tayo aware, but there's a festival happening at that time. Hindi ko lang na-check ngayon. Kung di ako nagkakamali, it's also in the eve of that festival. No? Yun yung alam ko So may festival yun, I have to check lang ulit. But definitely, I'm very sure may festival. And yet, this attack of Iran right now on the eve of Yom Teruah. While we are, kumaga, we are awaiting for a prophetic event, something is brewing, so makita mo na talagang these things are adding up, aligning to
to what God is telling us. Go ahead, bro. Baka meron kang gusto pang sabihin. Yung sabi mo kuya, ano yung tikiya? Ano siya? Blast? Tikiya. Okay. Sige, sige. Yeah. So, one of the long, deep calls, no, sounded on the shofar as prescribed in the Jewish ritual. So, ito yung long, deep calls. And so, ito yung long blast, no? Parang trumpet blast, no? I'm not sure if this is the last trumpet, no? Yung mahaba. But yung long, deep calls, no? Ibig sabihin, long trumpet, it's a sound of gathering, kung di ako nagkakamali, no? Kay Moses, no? Tapos, ito yung isang nabasa ko. The long final blast, Tikiya Gedola. Yan ang sabi, no? Tikiya Gedola, the long final blast is God's pure call, no? Remember si Asa, no? It's a call to gather, no? Yun yung call na yun, no? God's pure call to us to examine our ways and to return to our covenant we embrace with the shofar's call at Sinai, no? Kasi yun yung ginawa na yun, On the third day, sabi nga doon, no? The trumpet blast will call. Okay, go ahead, bro. Napapalayo ako. Parang ano rin kuya, no? Yung explain mo, talagang si Lord, ano kuya, no? Yung heart niya kuya, talagang ililigtas niya talaga yung church kuya, no? Sa akin lang naman po, kasi sumagi din sa akin yung yung si James tsaka si John, yung parang hindi sila welcome dun sa isang lugar kasama si Lord Jesus. Tapos parang sinabi, Lord, gusto niyo tumawag kami ng apoy pero ni-rebuke sila ni Lord. Na naintindihan natin kuya na muli siyang magbabalik. Tapos nire-remind din tayo ni Lord yung love, yung patience, kuya, yung humility na yung mga kasama natin, especially sa church. Talagang matitigas ng ulo kuya. But yung sa paliwanag mo kuya, yung parang deep call. There is this deep call. Deep call, so deep. Binigay sa atin natin. Kaya pag naintindihan yun ng church kuya, sa akin lang naman po, yun ang parang posture nila kuya is Mary, yung nasabi mo kanina na maunawaan niya yung pride niya na malayo talaga sa kay Lord, yung parang nangyayari ngayon sa atin kuya na pag sinabi mo about these things, may mga dahilan. Ang ganda-ganda ng samahan namin, ang ganda-ganda ng mga plano namin, ba't sasabihin mo sa amin yan? Ang ganda-ganda ng lakad, ganyan, kabilaan ng mga breakthrough. Pero nakikita na ng mga dalawang mata natin kuya sa Israel. Pero iba yung sa kanila dating. Yan ang isa sa talaga natin, yung barometer natin, yung Israel. Sa akin lang naman po na yung mga pangyayari doon, if we are the followers of Lord Jesus Christ, maintindihan po natin yun. Parang masisense natin. Ayun lang po, kuya. Okay, doon natapos yung dream mo, bro. Yes, kuya. Okay, yung kanina sabi mo, long deep calls, no? So parang na-associate natin doon sa deep calls to deep, no? Ibig sabihin nun, there's a verse na binigay sa atin before, no? Sabi on the waves of waterfall, parang ganun. So, ibig sabihin nun, the Holy Spirit is making that deep call doon sa spirit natin. No? Na
for us to respond, no? So if you have the Spirit of God in you, no, when He make that call, dapat mag-respond ka. Okay, may sinabi ka kasi kanina, in the twinkling of an eye. In the twinkling of an eye, no? Sinabi mo yun, nabanggit mo yun. It's a coincidence kung ba't mo sinabi yan. Kasi kakapanood ko lang yan, ngayon lang, no? Bago kami mag-dinner, no? So, sabi dito, no? In a moment, in the twinkling of an eye, sabi dito sa 1 Corinthians 15:52. At the last trump, ayan, yung tikiya, no? At the last trumpet, no? For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed, no? So ito yung inano mo, yung kino-quote mo na verse, in the twinkling of an eye, no? So nakita natin yung relationship dun sa trumpet call, yung tikiya, and not only that, but yung the dead shall be raised, no? Incorruptible, it means yung four winds, no? Yung kanina binasa natin, no? Sino ba si Joel 3:9, no? Okay, sa Joel 3:9, nandun siya, no? Nasaan na ba yun? Ito. Okay, wake up the mighty men, na in-associate natin siya sa Ezekiel 37. Now we understand that this was talking about the four winds, yung valley of dry bones, kasi nung when they woke up, no? When they came into life, no? A vast, exceedingly great army. Yun yung nangyari dyan, no? So, naging army sila. Okay. So, going back to this, kumbaga, we're tying it up, no? So, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, at sinasabi mo ngayon, nirelease na yung tikiya, tama ba? Opo. Okay. And the dead shall be raised incorruptible. Yung army, ano yung sinabi mo kayo na? Parang sila kuya, papababa sila sa hill. Okay. And Okay. then, yun kuya. Tapos yung binasa mo yung sa Joel 3:9. Oo. Okay. And we shall be changed. Okay. So, nung sinabi mo yung twinkling of an eye, it points to this verse, and nakita natin the relationship sa trumpet call, dun sa four winds, dun sa Ezekiel 37, the dead in Christ will raise, na naging army sa Joel 3:9, army din siya. Tapos yung sinabi mo sa dream, army din siya, di ba? Pero may isa pa, yung twinkling of an eye. Because ang translation nito sa NIV, blink of an eye yata to eh. Nasaan yun? A twinkling of an eye din, no? Ayan, in a flash, twinkling of an eye. Yung iba naman, blink of an eye, no? Parang ganon. Okay. Yung twinkling of an eye, ang understanding natin dyan is yung parang ang bilis na pangyayari, no? Isang iglap, tama ba? Yun ang meaning yan eh. No? But there's another Yes. meaning. Ang meaning pala niyan is twilight. Twilight, kanina ko lang napanood. Twilight. This twinkling of an eye talks about yung from daytime to nighttime. So yung sundown, yung sunset mismo. That is the twinkling of an eye. So that is what this verse is talking about. Talks about the time. Talks about the time, no? Okay. So sunset, no? So yung sunset mamaya ng ng Israel, parang mga 6:22 yata kung di ako nagkakamali, no? So kindly check na lang that. And 5 hours pala tayo. Sorry, my mistake. No, 5 hours ahead. So kung 6:22 sa kanila yung sunset, sa atin 11:22. Okay, we're not saying na this 11:22 rapture or tomorrow sunset rapture. We're just sharing these things, huh? Because the time right now is the least of our concern. Tama ba? If the bride of Christ is going to be raptured, no? Yung time is the least of our concern.
as long as you know the times and the season, we are in this season right now. Sinabi na ni Lord, Yom Teruah, and then sinabi na niya ngayon yung Tekiya. No? Kung ano yung update sa atin, no? Again, okay. Nung April, 2 weeks before, na meron tayong, we're hoping, we're expecting something. April 22, Passover, 2 weeks before, si Lord nagsabi, it won't happen on that day. Tama ba? Okay, he never misled us. Okay, para maintindihan natin. Come October, sinasabi ko sa inyo, no? Walang sinasabi si Lord na may delay. So, kumaga, ito na yung pinaka-update natin. Okay, Bro Steve, baka meron ka pang gusto i-comment, i-share. Yun lang po kuya about doon sa dream kanina kuya na salamat din po at may mga explanation. And then very challenging times kuya na makikita talaga siguro natin yung Damascus. similitude of burning kuya. Sa akin lang ho Mm-mm. And then look up. Your redemption is nigh. Okay, bro. I-ano ko lang kasi we were talking about some stuff, no, nung wala ka. Opo. Make sure to lead your family in prayer. Kasi Yes. I believe yung iba ginawa na nila yun. No? I did that nung Sunday sa mga anak ko rin. So yun yung goal natin, no? We're no longer after anong day, anong time. Tama ba? We're Yes. after, we have to be prepared. We have to be ready. Yun talaga yun. What do you mean by prepared? Ready. Make sure that you are right before God. And we are just one repentance away. But at the same time, we are just one sin away from destruction. So kailangan bear that in mind. No?